Hello Kambanatics! Nagbabalik ang inyong JR Kamba at sa video na ito ay share ko sa inyo ang aming experiences sa nakaraan naming ride. Kaya kapit lang hanggang dulo dahil ako at ang Panareyans of Cavite ay ipapasyal kayo sa isa sa pinakamagandang tourist destination sa Pilipinas. Syempre, hindi namin magagawa ito kung hindi dahil sa aming mga classic scooters na sobrang maasahan sa long ride. Ito ang Panareyans of Cavite goes to Baler Aurora. (2:45 AM) ang ride out namin sa Molino Bacoor. 251 kilometers ang ibabiyahe namin para makapunta sa Baler Aurora. 6 na riders kami, 5 Panareya at 1 Patsio. Mula sa Bacoor ay tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Nagpahinga lang kami ng kaunti sa Shell Plaridel, Bulacan at doon na rin kami naabutan ng liwanag. At nagpatuloy din kami sa ride hanggang sa makarating kami sa Nueva Ecija. Dito na kami sa Shell San Leonardo, Nueva Ecija muling nag-refill ng gas. Mula nung una kaming nagpa-full tank sa Cavite. May 2 bars pa naman ang fuel gauge ng Panareya ko pero kailangan na daw namin ulit magpagas dahil mahabang kalsada na naman ulit ang tatahakin namin. At nagpatuloy na kami sa biyahe. Sa punto na to nangangalahati pa lang kami sa ruta namin kaya malayo pa talaga kami sa katotohanan. Yari malambot? Malambot eh. Malambot yung gulong sa likuran ng motor ni Sir Dennis. Kaya pahangin muna. Let's go. Sa haba ng oras ng pagtahak namin sa kalsadang ito, iba't ibang bayan na sa Nueva Ecija ang nadaanan namin. Para pala itong Aguinaldo Highway sa Cavite. Bilang first time ko na makapunta rito ay natutuwa ako sa tuwing nadadaanan namin ang mga arko ng mga bayan sa Nueva Ecija. Dito na kami sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kaya Dennis, gilid kayo ng konti pag ganun, para kayong konti. Yan. Okay, 1, 2. Yan, tuloy-tuloy na kami.
Pasado alas 9 na at nakakagutom na. Kaya kumain muna kami dito sa Melody's Eatery sa Rizal, Nueva Ecija. Ayan, kain muna kami dito sa karinderya dito sa Nueva Ecija pa rin. Ayan. Busog at nakapagpahinga na, kaya magpapatuloy na ulit kami sa biyahe. Dahil long weekend itong ride namin ay marami kaming nakakasabay na iba't ibang rider groups na nagra-ride din. Touching down Arco ng Pantabangan, Nueva Ecija. Ito na yung kalsada na tatahakin namin bago kami makapunta sa Aurora via Mountain Pass. Napakahaba ng kalsada na ito na aabot na hanggang sa bayan ng Baler. At sa puntong ito ay puno pa rin ang bars ng fuel gauge ng Panareyco mula nung huli kaming nagpagas sa San Leonardo. Ito na yata ang pinaka-ideal na ruta kung pupunta sa Baler. Accessible ito sa mga private vehicles at may mga nakakasabay din kaming mga truck na may kargang mga inangkat na produkto mula sa probinsya ng Aurora at Nueva Ecija. Patag ang kalsada na ito at halos walang lubak. Medyo challenging ang mga paahon, palusong at mga kurbada. Pero ang pinaka-challenging dito sa tingin ko ay ang haba ng oras na tuloy-tuloy lang ang biyahe. Kaya kapag dadaan kayo dito ay suggest na magsama kayo ng kausap o kaya mag-add kayo ng konting music dahil mararamdaman nyo na halos walang katapusan itong kalsada na ito. Nang marating namin itong Sea Oil Gasoline Station ay huminto muna kami. Marami pa kayong gas? Marami pa kayong gas? Oo, 3 bar. Hindi yan, biglang makangat yan kasi ano eh. Kanina to eh, tapos naging 3. Hindi, pero yun. Ay, mas malakas ang gasolina ko. Kahit hindi ko yun malakas. Kaya ating nagwawalis eh. Nagpahinga lang kami ng kaunti at matapos namin makapag-unat-unat at maibsan ng ngawit sa pagmamaneho ay magpapatuloy na ulit kami sa biyahe. Ilang kilometro pa ang biyahe namin bago makapunta ng Baler, pero malayo-layo na rin ang narating namin. Kaya pagpapatuloy na namin ito hanggang sa makarating kami sa Baler. Maria Aurora. At nung marating na namin itong papasok sa Maria Aurora ay na-excite talaga ako ng sobra. Bukod sa fact na nandito na kami sa Aurora ay parang special pang entrance namin dahil sa iisang linyang kalsada na ito na kami lang ang dumadaan. Sa magkabilang gilid ay maganda ang view ng dagat.
Mga ilang kilometro din namin tinahak ito. And finally, nakita ko rin yung sign na 20 kilometers na lang, nasa Baler na kami. Kaso nga lang, ayan na nga, naligaw na kami. Nasa Baler na tayo, di ba? Sa Baler na kami pero nawala kami sa grupo. Hindi namin alam kung nasan sila. Nananawagan po kami. Nahanap din namin ang lokasyon ng transient house na tutuluyan namin. At dahil lahat kami ay pagod sa biyahe at sobrang init pa sa labas, ay natulog muna kami. So yan mga kambanatics, lunch time na. Kakain kami dito sa Bayview. Dito sa restaurant dito sa Baler. Ayan. Kanya-kanya muna. Kain po kami. Ha? Ayan po mga kambanatics, pupunta kami ngayon ng dagat. Sinimulan na agad namin puntahan ang mga nasa itinerary ni Sir James. At ang first stop, Dugisit Rock Formation. And no, a few moments later. Pero pasensya na po, nakapicture-picture lang ako. Yun! Simula pa nung pagkatapos namin kumain ng lunch ay nahihirapan na si Sir James magpa-start ng kanyang scooter. Next stop, Dugisit Falls. Akyat po kami sa Dugisit Falls. Kailangan muna namin umakyat sa itaas bago namin makita ang mismong falls. Madali umakyat eh, mahirap bumaba. Pero matalas yung bato. Grabe, matarik. Hindi, para ka naman may hagdanan eh. Ma'am Christy, dito oh. Pwede maligo. Eto. Hindi, magpipicture lang kami. Isa palang maliit na talon itong Dugisit Falls. Kaya pala karamihan sa umaakyat dito ay nagpipicture taking lang. Mababaw lang din ang pinaka-catch basin nito, hanggang bewang lang ang taas. Pero dahil kanina pa kami init na init, ay naligo na din kami. Sa tapat naman ng Dugisit Falls ay merong isang resort na makakapag-swimming ka na sa kanilang swimming pool at sa Dugisit Beach sa entrance fee na 30 pesos only. Oo, ano? Sarap kaya, parang ganito na. Andun sa ano? Andun sa likod ng motor ko. Mamaya na, mamaya. Ayan na doon. Ayan, katatapos lang namin maligo sa Dugisit Falls. Dito naman kami sa tapat na resort. 30 pesos lang ang entrance. Kambanatics! Eto na! Ayan, Hindi lang karapatan! Tangina. Nalagay ako sa bag mo. Dadaw-daw ako rito. Lagay mo sa bag mo.
tingin mo hindi ka pa nakakatingin ng tao. Tao pala. Makdo, kumain mo sa Makdo. Yan yung number 1 namin. Makain ka ng delata, malay mo, di ka pa Human makain ka na ng delata ng tali. Ayan mga kambanatics, katatapos lang namin dito maligo sa Dugisit Falls tsaka dito sa resort dito sa harap. Bali pupunta naman kami ngayon ng Hanging Bridge. Samahan nyo kami. Ayan mga kambanatics, nandito kami sa pamilyang bayan ng Baler. Bibili kami ng makakain mamaya. Ayan. Hapon na pero mahaba pa ang araw namin. At ang last stop namin bago bumalik sa Transient House ay ang Sabali Hanging Bridge. Ayan yung Hanging Bridge. Haba rin ah. Time check, it's 6:20. Nandito kami ngayon sa Hanging Bridge na to. Dito pa rin sa Baler. Yan, ito yung huling trip namin ngayong araw bago kami bumalik sa Transient House. Sir James natatakot sa Hanging Bridge. May trauma. Pasok na kami sa Hanging Bridge. Uy, ang kipot pala niyan. La. Hindi, kayo na lang. Autopass talaga ako dyan, autopass. Tara na. Ayoko, autopass. Naalala ko na naman yung nangyari sa akin. Ayoko na. Autopass. Ganito yung sa Final Destination eh. Kuya, picture mo ako dito. Hanggang dito lang ako eh. Dali, legit kuya. Dali. Walk out na si Sir James. Kaya mo lang eh. Pero pipirma ko muna sir ng waiver. Alternate lang po, kaliwa kanan po. Grouping na po tayo. Gusto ko pa sanang tawirin ang Hanging Bridge kaso sabi nung tour guide ay may mga marupok daw na kahoy sa bandang gitna ng tulay. Kaya nagpicture na lang kami. Sinabi mo. Salamat. Wala mag-start yan ah. Hindi pa rin kami natapos sa problema ng panaraya ni Sir James at hirap pa rin mapa-start at inabot na kami ng dilim. Buti na lang at naayos din at kaya pala mahirap ito mapa-start ay dahil sa loose connection. Nakauwi din kami sa Transient House at naghahanda na para sa dinner. Parang kanina mas gusto nila iho eh. Ayan po yung cook namin, si Ma'am Christy. Ano lang ako, tagahiwa lang. Tagahiwa lang. Tagaluto. Sarapan mo yan, Mama. Baka mamaya hindi na tayo makauwi bukas nun. Ang aming cook. Adobo. Ayan ang ulamin namin ngayong gabi. Adobo. Wala ka ba tayong adobo? Kala ko yung hindi natitikman sa Cavite. Oo nga eh. Ito, anong magiging luto rito? Ihaw eh. Mana na muli, sana? Inihaw na pusit. 300. Di pero malaki po eh. 380 na. 320 po ata. Pero malaki po siya kasi yung atin nasa 200 plus lang ata siya eh. Dito malaki. Sa part 2 ng aming Baler Adventure, Titikman namin yung tuwa nito sa Bale. Ilang katulog? Net! Pwede naman sa kanya.